Sa pinakamamahal kong nanay. Ay nanay, kamusta po? Sa araw pong ito ay binabati ko po kayo, nanay, na isang maligayang kaarawan. Happy Mother's Day po. How I wish na sa araw na ito ay nariyan ako sa inyong tabi at nakayakap at makahalik man lamang sa pinakamamahal kong nanay. Kung madali lang din po pala sa aking mag-ina na makarating dyan, ay nais po rin nilang makabati sa inyo at makapiling kayo sa araw na ito, lalo na po ako. Subalit malayo man po ay nais ko pa rin iparating sa inyo ang taos puso ko pong pangungumusta at pagbati po sa inyo. Mahal kong nanay, may hinanda po akong sulat para po sa inyo. Mahal kong nanay, batid ko pong walang anumang bagay o halaga ang maaari naming maitumbas ng inyong mga anak sa dakilang pag-ibig na inyong ipinadadama at pinakikita sa amin mula nang kami ay masilang at hanggang sa ngayon ay patuloy pa po naming nararanasan. Wala po kaming kayang isukli sa lahat ng pagmamahal, sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng pag-aaruga at pagmamalasakit na inyong ginampanan sa aming buhay at patuloy na ginagampanan. Sa amin pong mga narating sa buhay ay nagmula po una sa Diyos at sa inyo pong dalawa ni Tatay. Maging ang aming kabuhayan, kalagayan at kaligayahan ngayon ay mula po sa Diyos at sa inyo po ni Tatay. Wala po kami kung wala po kayo. Mahal kong nanay, mahal kong tatay. Kayo po nanay ay nagluwal ng isang napakatabang sanggol noong 1965. Nagtiyagang bumuhat, kumalong, kahit mangalay sa bigat ng inyong anak. Palagay ko po ay nahirapan din kayong humanap ng pagkain para po sa akin, wag lang mabawasan yung aking katabaan. Naging sa damit din siguro ay nahirapan po kayo maghanap. Mahirap din po siguro akong ipaghele sa gabi dahil mahirap kalungin. Pero kinaya po ninyo ni Tatay. Lagi rin din po siguro kayo naghahanap ng aking makakain. O kahit ano lang po siguro sinusubo ko nung ako ay maliit pa lamang. Hindi ko pa po alam ang maraming hirap na inyong ginawa nung ako po ay bata pa. Pero alam ko po nanay, marami yon. Nagawa nyo pong lahat yon dahil po mahal na mahal po ninyo ako. Pinagmumuni ko po minsan kung papaano nyo kaming 8 ninyong anak ay pinag-iisipan araw-araw kung ano po ang aming kakainin, kung ano po yung mga paboritong pagkain ng inyong mga anak, bawat isa, kung paano po ninyo dalhin at kayanin, kung kami ay humihiling sa inyo ng mga pagkain, ng sabay-sabay, gayong alam naman po ninyong wala kayong budget ni Tatay, pero nagagawa pa rin ninyo kaming busugin at pasayahin. Hindi ko rin po maubos maisip nanay kung paano kayo nababalisa sa pagbibigay ng baon sa amin sa araw-araw pag kami pumapasok sa eskwela. Paano nyo kami paliguan, bihisan, pakainin sa umaga at itulak sa pagpasok upang huwag mahuli sa eskwela. Napakadakila po ninyo nanay. Pagpasok namin, alam ko po na kayo lamang ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay kung kaming 8 ay nasa paaralan.
Walang tigil ang paggawa ninyo sa bahay. Linis dito, linis doon, sampay, pula, kuha ng sinampay sa init o sa ulan, plancha, walis ng bakuran, patuloy na pagluluto, paghuhugas, pag-assist ng kaldero, kawali, at pag-aalaga sa ating mga baboy at itikan. Dakila po kayo, nanay. Super nanay. Wala po kayong inuurungan para lamang po sa amin. Kayo rin po ang karagdagang lakas ni tatay upang kami ay maitaguyod lamang. Para bang bawal sa inyong magkasakit dahil po sa 8 ninyong anak na umaasa sa inyo. Pag-aaruga sa araw-araw, dakila po kayo, nanay. Sa kabila po ng marami ninyong trabahong ginagampanan noon, nabibigyan nyo pa rin kami ng panahon upang makipaglaro sa kapitbahay at magawa ng aming mga assignments. Kinakaya po ninyong lahat. Matiyak nyo lamang na kami nag-aaral. Gaano po ang inyong alalahanin at di pagkatulog sa pagbabudget kahit wala naman po talagang iba-budget. Lalo na po pag sumapit ang mga birthday ng inyong mga anak. Pagdating sa pasukan, pagbili ng uniforme, gamit sa school, sapatos, pambayad sa PTA, sa mga school fees. Hindi rin yung malaman kung ano po ipapasuot sa amin tuwing magpapasko at maging ano ang ihahanda. Ganon din paano kung mag-budget kung laging may gagraduate po sa amin sa elementary, sa high school, sa college, at minsan ay sabay-sabay pa. Napakaraming gastusin kasabay ng sakit ng ulo sa dami ng singilin nang di nakakabayad kay tatay sa negosyong ipon ayungin at suso. Pagkatapos masisira pa ang jeep. Lahat po yan ay kinaya po ninyo, lalo pa na magdatingan kami sa kolehiyo. Ewan ko po kung paano nyo nakayanan. Dakila po kayo sa amin, mahal kong nanay. 8 anak na di malaman ang gagawin kung may mga karamdaman.